Panibagong pangharas mula sa Chinese Coast Guard ang naitala sa ating teritoryo sa Bajo de Masinloc. Ang nakaranas nito, mismo mga kababayan nating mangingisda. Noong manoy itinaboy na, pinabalik pa ang mga nakuhang shell. Si Patrick De Jesus sa Sentro ng Balita Live. Angelique, kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang panibagong harassment na kinaharap ng ating mga mangingisdang Pilipino mula sa China Coast Guard sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Kuha ang video na ito ng isang mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc kung saan nakaranas umano sila ng pangharas mula sa China Coast Guard. Makikita ang isang tauhan ng Chinese Coast Guard na nakahawak sa isang bangka ng mangingisdang Pinoy. Batay sa salaysay sa Philippine Coast Guard ng mangingisdang si Jack Tabat, nangyari ang insidente noong January 12 sa timog na bahagi ng Scarborough Shoal habang kumukuha sila ng seashell o taktakon bilang pang-ulam. Sabi ni Tabat, pinababalik ng China Coast Guard ang mga nakuha nilang seashells. Accordingly, there were 5 China Coast Guard personnel na nangharas sa kanila. 4 dito ang bumaba ng rubber boat, ang isa yung at it is estimated na somewhere between 15 to 20 ang Filipino fishermen na nandito sa vicinity na to. Ang mga mangingisdang Pilipino ay lumapit sa bahura ng Bajo de Masinloc dahil low tide. It would allow them na makapag-gather ng seashells dahil walang tubig. And then while they were gathering seashells, namataan nila ang China Coast Guard rubber boat na inilaunch from a China Coast Guard vessel na nagpapatrolya dito sa area ng Bajo de Masinloc at nilapitan sila. There was even instance na hinawakan ng isang China Coast Guard personnel ang isang service boat ng ating mga mangingisdang Pilipino at sinabihang bago sila umalis ay ibalik muna nila sa dagat ang mga pinanguha nilang seashells. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakabalik na mga mangingisda at kinukuha na ng salaysay ang iba pang nandoon nang mangyari ang harassment. Aminado naman ng PCG na wala silang barko na nakabantay doon maging ang BIFAR nang mangyari ang insidente. With a very limited number of assets that we have, it has rotational deployment. We cannot ascertain na 24/7 nandiyan ang Coast Guard at nandiyan ang BIFAR. As I said, dahil sa ilan lang assets natin dito, may mga areas din tayong pinagpapatrolyahan. Noon lamang Disyembre, binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng BIFAR na nanguna sa pagbibigay ng ayuda sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc. Kasunod ng mga naturang harassment, sinabi ng PCG na sisikapin pa nilang mas maging madalas ang pagpapatrolya sa lugar. The same thing with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang programa po ng BIFAR na magmamahagi ng fuel subsidy at ng grocery items sa mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa BDM o sa Scarborough Shoal ay patuloy pa rin pong gagawin nila sa mga susunod na buwan. Ang national government po natin sa pag-uutos po ng ating Pangulo ay atin pong hangad na ma-ensure at maprotektahan ang karapatan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Angelique, sa panayam sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na nakakabahala ang ginawa ng China Coast Guard. Sanaan niya ay manatiling tapat ang China sa sinabi nito na ayusin ang gusot sa West Philippine Sea sa maayos na paraan. Sana tapatan nila ng aksyon sa ground, sa ground, yung ating napag-usapan between the Philippine government and the Chinese government in China. Tapatan nila ito at sana moving forward ay ma-implement yung pag-uusap. Kasi it is not in the interest of the Philippines nor with China na matumaas ang tensyon ngayong 2024. Ikinaalarma rin ng Armed Forces of the Philippines ang insidente. Sabi ng AFP, regular naman ang pagpapatrolya ng Philippine Navy sa ating mga teritoryo. We consider this alarming because yun nga, lumalapit na po yung mga incidents. But with the command conference that we had, there was a guidance by the President na we also try to see different approaches to how we handle the situation.
Samantala, Angelique, kinumpirma ng AFP na naantala ang resupply mission sa ating mga sundalo na kaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil nagkaroon ng technical difficulty ang isa sa mga resupply vessel. Angelique. Okay, so Patrick, meron bang balak ang Philippine Coast Guard na dagdagan ng mga regular patrols dyan sa Bajo de Masinloc given na limitado lamang ang ating mga resources? Yes, Angelique, yan nga yung bibigyang pansin ng Philippine Coast Guard, yung pagpapaigting ng ating presensya sa Scarborough Shoal. Pero hindi lang sa Scarborough Shoal, kundi sa lahat ng bahagi ng West Philippine Sea. Pero Angelique, dahil nga limitado yung ating assets, yan nga yung mga hamong kinaharap ng ating bansa na mabantayan 24/7 yung lahat ng ating mga isla na sakop na o nasa loob ng ating teritoryo. So sa assets sa meron tayo, sinisikap ng Philippine Coast Guard, pati na rin ng Armed Forces of the Philippines na maikutan ang lahat ng mga ito. Angelique. Okay, maraming salamat, Patrick De Jesus.